umaga po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo ako sa may kalahating oras na pagsasaimpapawid ng mga natatanging istorya ng pagtawag o pag-anib sa Iglesia ni Cristo ng mga kapatid natin. Kung paano naramdaman nila yung pagmamahal at pagmamalasakit ng ating Panginoong Diyos. Huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin at pakinggan, panoorin ang i-feature po natin ngayong umaga. Narito po. Mula pa sa pagkabata, nakitaan na ng mataas na pagpapahalaga sa pag-aaral at pagsusumikap na maglingkod sa Diyos si kapatid na Nico Sebastian Mercado. Kaya lumaking masikap sa paggawa, lalo na sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Bagamat abala sa pagtulong sa pamilya sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo, hindi matatawaran ang kanyang kasiglahan sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang guro sa pagsamba ng kabataan. Bakit nga ba ganito na lang kataas ang kanyang pagpapahalaga sa ginagawang paglilingkod sa Diyos? Ating lalong kilalanin si kapatid na Nico Sebastian Mercado mula sa lokal ng V. Luna, distrito ng Quezon City, at alamin ang istorya ng kanyang pagtawag. At yan po ang kapatid na Nico Sebastian Mercado mula po sa lokal ng V. Luna, distrito ng Quezon City. At napakapalad po natin sapagkat kasama, kapiling natin ang ating kapatid ngayon na maghahayag sa atin ng kanyang storya. Magandang umaga, Kuya Nico. Magandang umaga, Kamar, at sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood sa inyong program. Kumusta po kayo? Mabuti po, Kamar. At last time, ang nakasama natin yung kasintahan, yung girlfriend, si Ate Eden. At kino-congratulate natin si Ate Eden. Marami na kasi yung nakapanood, nakapakinig sa kanyang storya at nakakatuwa, nakaka-inspire talaga yung kanyang journey. Yun ang mga termino sa comment section. Ano? Yung kanyang journey sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo, kung paano siya natawag sa Iglesia ni Cristo. Ito naman yung tanong ko sa iyo, no? Paano ba kayo nagkakilala ni Ate Eden? Kakilala po kami, Kamar, sa isang aktibidad po ng Kapisanang Kadiwa po. Yung Kapisanang Kadiwa, yan po yung kapisanan ng mga kabataang Iglesia ni Cristo na ang edad ay 18 pataas. Mga binata't dalaga na wala pang asawa. Anong napansin mo sa kanya? At syempre, anong naka-attract sa'yo sa kanya? Napansin ko po, ang kapatid na Eden po ay sabik na sabik po makihalubilo sa mga kapatid, partikular na sa mga may tungkulin po sa kapisanan. Humahanap po talaga siya ng isang komunidad na Iglesia ni Cristo. At sabi niyo nga po, ang isa sa mga naka-attract sa akin, siyempre po yung taglay niya pong kagandahan, maging po yung kagandahang loob ng kapatid na Eden. Beauty inside and out, Totoo no? po yun. Ang Ate Eden. At friendly pala siya. Totoo po. Pero katulad nga rin, ni Ate Eden, hindi ka ipinanganak sa Iglesia ni Cristo. Opo. No? Lumaki ka na ano yung kinagisnan mong pananampalataya o relihiyon, Kuya Nico? Pananampalatayang Katoliko po, Kama. Okay. Kailan ka nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo? March 26, 2011 po, Kama. Mga ilang taong ka nun? Mga nasa 14 o 15 anyos po, Kama. Bata pa yun. Bata po. At yung ganyang edad, ang kalimitang ginagawa ng kabataan, lalo sa panahon natin ngayon, siguro busy sila sa pag-aaral, no? Sa games, marami ang na-enjoy nila yung paglalaro, mapa sa cellphone, sa computer, at siguro yung iba into sports din. At iba pang bagay na ginagawa ng mga bata. Pero ikaw, nagpasya ka na umanib sa Iglesia ni Cristo sa edad mo. Nagkaroon ka na ng interest sa pagsusuri ng mga aral ng ating Panginoong Diyos. Paano ka natawag sa Iglesia ni Cristo? Anong nangyari? Sa isang payak na pagkakataon po, Kamar, nag-iisa po ako sa bahay dahil galing nga po ako sa paaralan noon at ang aking mga magulang nandun po sa dako ng kanilang hanap buhay. Nanood po ako ng telebisyon, Kamar. Meron po ako nakitang dalawang lalaki na naka-Amerikana
nag-uusap po. Nakasuit and tie, ano? Opo. Sa unang bugso, aakalain mo na ang pinag-uusapan nila issues na panlipunan. Pero kalaunan makikita, religious program po pala yung napapanood ko. Mula doon sa religious program na napakinggan o napanood mo, ano yung tinatalakay nila sa pagkakataon yun na nakapukaw ng atensyon mo? Meron pong tinatalakay doon na pipili ka kamatayan o buhay, subalit ang pipiliin ay buhay. Kumbaga, meron pong kalayaan sa pagpili, pero sa kabila nun, may gabay po ang Panginoon Diyos. Piliin ang buhay. So nabasa yung talata ng Biblia na ang tao binibigyan ng Diyos ng kalayaan pumili, no? Opo. Ng free will. Opo. Pero hindi basta ibinigay ng Diyos yung pagpipilian. Opo. Itinuro niya rin sa tao kung ano yung dapat piliin ng tao para ang tao ay mapabuti. Naimulat naman po tayo na kumilala rin sa Panginoon Diyos, maging sa Panginoong Jesucristo. Pero sa sambahayan po namin, Kamar, hindi po ang pinakapangunahin ay relihiyon. Ang pangunahin po ay pagsisikap, paghahanap buhay, yung pag-aaral ko po, yan po ang pinakapangunahin po sa akin. Nung panahon na yon, sa'yo, yun ang priority mo nung mga Opo. sandaling yun. Masasabi nating sa material na bagay ang prioridad. Na yun naman ang karaniwang nakikita rin natin na Opo. takbo ng buhay ng mga tao. Opo. Paano nabago yung pananaw mo na yun? Kahit sa edad mo pa lang na yun na naunawaan mo, ang dapat na higit na pahalagahan natin yung paglilingkod sa Diyos. Malaking bagay po yung nagawa ko pong pakikinig dun sa programa ng Iglesia ni Cristo nasiyahan po ako dun sa programa, Kamar. Mm-mm. Simple lang po Merong isang lalaking nagtatanong, merong isang lalaki na sumasagot dun sa tanong. At yung sagot, binabasa lang. Napakasimple po. Kaya nasiyahan po ako dun sa programa. Kaya sa mga sumunod na pagkakataon, nanood pa rin po ako ng programa. Inabangan mo na yung programa. Inabangan ko na po. Okay. Medyo curious na ako. Opo. Ano yung pangalan ng programa? At naalala mo ba kung sino yung binabanggit mo na dalawang lalaking naka-suit and tie na nagtuturo sa programang yun? Ang programa po ay ang pagbubunyag na yung dalawa pong lalaking nag-uusap na nabanggit. Yung isa po ang nagtatanong, ang kapatid na Orly de Guzman. At ang sumasagot po sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia ay ang kapatid na Edgar De Lasso. Si Ka Orly at si Ka Edgar De Lasso ay mga ministro ng ebanghelyo sa loob ng iglesia Opo. ni Cristo. At si Ka Orly de Guzman hanggang ngayon, mayroong programa dito sa INC Radio, no? Napapakinggan, napapanood siya sa pamamagitan ng YouTube, INC Radio YouTube channel, at napapakinggan naman din siya sa ating transistor radio, no? Ang kanyang programa sa kasalukuyan ay ang Biblia o Kuro-Kuro. Kasama niya ang isa pang ministro ng ebanghelyo, si kapatid na Christian Cruz. Hanggang ngayon ba nakikinig ka pa rin kay Ka Orly? Sumusubaybay pa rin po ako sa kanya, Kamar. Okay, nakakatuwa naman na marinig. Kumustahin natin si Ka Orly. Ka Orly, kumusta po kayo? Eto si Ka Nico, isa sa mga nakapakinig pa noon sa inyo sa mga programa natin dito sa Iglesia ni Cristo. Ano yung mga aral na nakapukaw ng interes sa iyo na narinig mo sa pagtuturo ni Ka Edgar at Ka Orly? May isang pagkakataon na po na ang paksang pinag-uusapan po sa programa ay ang ukol po sa kaligtasan. Itinuturo po sa pamamagitan ng Biblia kung paano makapagtatamo ang tao ng kaligtasan. At sa pagkakataon na yun, binabasa po nila yung mga talata na ang nangungusap po ay ang mismong Panginoong Jesucristo na tagapagligtas na ang itinuturo yung paraan kung paano maligtas. Kaya lang po habang tinuturo po yung paraan kung paano maligtas, ang paraan po sabi ng Panginoong Jesucristo, siya ang pintuan, pumasok sa akin at maliligtas. Ginarantiya po ng Panginoong Jesucristo yung kaligtasan. Kaya lang po, yung sumunod na tanong, saan napaloob yung mga taong pumasok sa Panginoong Jesucristo? Binasa sa iisang kawan, na ang kawan,
yun ang Iglesia ni Cristo. Kinabahan po ko doon, Kamar. At sa isang banda, parang naiinis ako doon sa narinig ko. Dahil alam ko po sa sarili ko, hindi naman ako Iglesia ni Cristo. Pinatay ko telebisyon, lumabas ako ng bahay, inisip-isip ko yung mga napakinggan ko doon sa dalawang ministro. At pilit kong kinukumbinse yung sarili ko, hindi totoo yan. Papaano mula sa ganong damdamin, nakapagpatuloy ka pa rin at ngayon ay ganap ka ng kaanib sa Iglesia ni Cristo? Kahit naman po ganun yung naging damdamin ko, Kamar, hindi po huminto yung nakinig po ko sa programa na ang pagbubunyag. Pinapanood ko pa rin po sila. Pero, sabi ko nga, Kamar, may, gamitin ko na yung termino, may agam-agam. At pinapanood ko rin po sila sa internet. At syempre, habang pinapanood nyo po sila, makasasagupa ka sa internet ng iba pang relihiyon na nangangaral din. Okay. At ang napanood ko, isa sa mga napanood kong mga nangangaral, tagapangaral na taliwas sa sinasabi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Ano pat laban siya sa aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya para po masuportahan yung pagtutol ko doon sa aral ng Iglesia ni Cristo na kailangan umanib sa Iglesia ni Cristo para magkaroon ng kaligtasan, nakinig po ako sa kanya. Anong pangkati ng pananampalataya ang binabanggit mo? Sino yung tagapangaral na yun? Kilala po sila sa tawag na Ang Dating Daan. At nagpatuloy ang pakikinig mo sa kanilang programa. Sumubaybay po ako sa kanila, sa kanilang mga programa. Natapos ba na sumusubaybay ka lang sa programa nila? Nagkaroon po ng paghahambing na sa aral ng Iglesia ni Cristo at sa aral po ng Ang Dating Daan. Kaya lamang po, habang nakikinig po ko sa Ang Dating Daan, natutuklasan ko na po yung may mga mali-mali na pong mga aral. Partikular na po yung pagkilala sa tunay na Diyos. Paano ka nakarating sa pagkaunawa na yung sa Iglesia ni Cristo ang nasa katotohanan? Ipinakilala na po ni Cristo mismo kung ano po ang likas niyang kalagayan. Ipinakilala rin po ng Panginoon Diyos kung ano po rin ang likas niyang kalagayan. Ang Panginoong Jesucristo po ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Ang Panginoon Diyos po ay espiritu sa kalagayan. Wala pong laman, wala pong buto, o wala pong anumang materya. At kaya mo pinaniniwalaan yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo sa pagkakataong nasa paghahambing ka o pagsusuri dahil lahat ng sinasabi o isinasagot sa mga katanungan nakasulat sa Biblia. Opo. Sa anong pagkakataong kang nagpasya na makikinig na ako sa aral ng Iglesia ni Cristo? Una po, Kamar, mayroon pang isang tanong na kailangan masagot po sa akin Totoo ba tong Iglesia ni Cristo na bumangon po noong 1914? Alam po kasi ng lahat na nagtatagang Panginoong Jesucristo ng Iglesia 2,000 na pong taon ang nakakaraan. Okay. Papaanong ang Iglesia ni Cristo na 1914 bumangon? Napakabata po kung tutuusin. Ito ang magsasabing, ito ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. May question mark pa po sa akin At kagaya nga po sa payak na pagkakataon noon na nakapakinig ako, payak din na pagkakataon, nag-iisa ako sa bahay, binuksan ko po yung telebisyon, napanood ko pong muli ang programa ng Iglesia ni Cristo. Subalit sa programang Ang Tamang Daan naman po. Na doon po tinatalakay ang ukol po sa pagbangon ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Ang Iglesia ni Cristo po pala ay hindi po itinatag ng kapatid na Felix Manalo, kundi natatag po ito sa bisa ng mga hula na nakasulat po sa Biblia. At yung napakinggan at napanood mo, napatunayan mong totoo dahil lahat ng binabanggit doon, mga paunang pahayag ng Diyos na
nakasulat sa Biblia. Opo. Nasagot yung mga katanungan mo. Opo, kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo hanggang ngayon, makikita po talaga na yung hulang yon natupad po dito sa Iglesia ni Cristo. At yan naman ang binabanggit natin sa mga hindi pa nating kapanampalataya na sana bigyan ninyo ng pagkakataon na katulad ng kaniko, suriin nyo rin ang aral ng ating Panginoong Diyos. Bigyan ninyo ng pagkakataon na makinig din ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Kuya Nico, marami pa akong gustong itanong, no? Opo. Pero bitinin muna natin sandali yung ating mga tagapakinig. Magbabalik po ang programang ito, ang Pagtawag, A Convert Story. At kasama pa rin natin, syempre, si kapatid na Nico Sebastian Mercado mula sa lokal ng Viluna, distrito ng Quezon City. Magbabalik po kami pagkalipas lang ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang programang Ang Pagtawag, A Convert Story at kasama pa rin natin si kapatid na Nico Sebastian Mercado mula sa lokal ng Viluna, distrito ng Quezon City. Ayun, Kuya Nico, balikan lang natin yung ating pag-uusap. Ano? Opo. So lahat ng katanungan mo patungkol sa Iglesia ni Cristo, nasagot na. Opo. At mula doon, nagpasya ka na magpatuloy ng pagsusuri pa sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. May damdamin ka ba nun na aanib ka na sa Iglesia ni Cristo? Meron po, Kamar. Kaya lang po, hindi ko pa nga po alam kung paano ako makapagpapatuloy dahil wala po akong nakakausap na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo o ministro sa Iglesia ni Cristo. Kaya dumating po sa pagkakataon, naghahanap po ko ng maaari kong puntahan. Siyempre po, ang maaaring puntahan, gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Pero sa kabilang banda ng paghahangad ko na pumunta sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, meron pong takot Kasi nandun pa rin po yung damdamin na naipunla po sa akin na baka mapahamak ako diyan. Gawan po ako ng masama. Kaya po, may pagkakataon nasa eskwelahan po ko at nakakausap ko yung mga kaibigan ko tungkol nga po sa karanasan ko sa pakikinig sa telebisyon ng mga aral ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko, alam niyo, gusto kong pumunta sa sa kapilya ng iglesia. Meron po ako nakitang kapilya na malapit po sa eskwelahan po namin. Yun po yung lokal ng Cubao. Kaya lang po, meron akong kaklase na nagsabi, bakit doon ka pa? May nakita ako bagong tayong simbahan ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko, saan yun? Malapit daw po sa tinitirahan nila. Gusto mo, samahan kita Parang nagkakaroon ako ng lakas ng loob na magtungo dun sa gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Kasi may kasama na ako At ang totoo niyan, mayroon pang sumamang isa. At yun nga po, pagkatapos ng oras sa paaralan, tumungo na po ako doon sa sinasabi niyang bagong tayong kapilya. At mga pagkakataon na yon, meron pong nakaschedule na pagsamba. At ang natagpuan nga po namin doon, isa pong lalaki na nagsusuot po ng barong na puti, na yun po pala diakono sa Iglesia ni Cristo, gumagayak na po para po tumupad. Ang sabi po niya sa akin, anong kailangan nyo? Ang sagot ko po ay simple lang po, magsusuri po ako. Pinapasok niya po kami, Kamar. Akala ko marami pa kaming pagdaraanan na kung ano-ano bago kami papasukin. Tinanggap po kaming 3. Binigyan kami ng mauupuan dahil maaga pa po At ang lahat po ng mga kapatid na nagtutungo doon ng maaga, kinakausap po kami, Kamar. Hindi naman nila kami kilala. Hindi nila alam kung Iglesia ni Cristo kami o hindi. Pero nung kinausap nila kami, nalaman nila na hindi nga kami Iglesia ni Cristo at napadpad lang kami doon. Paano ngayon yung isipan mo na baka gawang kayo ng masama o hindi kayo welcome sa Iglesia ni Cristo? Opo. Ano napatunayan mo sa sandaling yon? Parang hindi naman totoo, sabi ko sa sarili ko. Ang totoo, sila nga yung lumalapit sa amin
very welcoming po sa Iglesia ni Cristo. At yan po ang pinatutunayan natin sa pagkakataong ito. Mula sa iyo Opo. na hindi ka namang kaanib sa Iglesia ni Cristo noon, na nag-aakalang hindi kayo welcome sa Iglesia ni Cristo, pero kabaliktaran. Opo. Dahil ang totoo, welcome na welcome po lahat Opo. sa Iglesia ni Cristo. Anong mga sumunod na tagpo o pangyayari? Ipinakilala po kami dun sa pastor ng lugar o dun sa destinado sa lugar. Ministro po yun. At nag-usap kami kung kailan kami muling makakapag-usap para turuan na po ako ng mga salita ng Diyos. Pero Kamar, hindi pa po yun opisyal. Nandun pa rin po sa proseso ng pagsusuri. Hanggat yun nga po, dinadaluhan ko yun. Pinagbibigyan naman ako. Inaaralan po ako. Hanggang sa sabi ko, gusto ko pong mag-Iglesia ni Cristo. Paano ba? Tinulungan po ko nung diakon nung binabanggit ko po sa inyo na gumagayak para tumupad. Inausap po namin yung destinado at isinaayos na po ang lahat ng mga bagay. Kuya Nico, baka kasi ito din ang damdamin ng iba patungkol sa Iglesia ni Cristo. Gusto kitang tanungin. Dahil ang una mong damdamin, yung patungkol sa kaligtasan, Opo. parang lumilitaw na sinasarili. Opo. Anong napatunayan mo na nung nasa proseso ka na ng pakikinig sa Iglesia ni Cristo? Yung programa po mismo ng Iglesia ni Cristo ang katunayan na hindi po sinasarili ng Iglesia ni Cristo ang kaligtasan. Inihahayag nga po ng Iglesia ni Cristo sa maraming tao ang katotohanan po para po lahat ay makinabang. At yun ang kalooban ng Panginoong Diyos. Opo, Kama. Na nakasulat sa Biblia na nais ng Diyos ang tao maligtas. Opo. Makaalam ng katotohanan. At mangyayari yun sa paraang kailangan talagang ipag-anyaya, ipangaral ang aral ng ating Panginoong Diyos. At tama ka doon sa sinabi mo, may mga programa tayo. Opo. May mga babasahin tayong magazine, Opo. kahit pulyeto, Opo. para maipaalam natin sa tao merong kaligtasan. Hindi ipinagdadamot, Opo. hindi sinasarili. Opo. Isang bagay po nang natutunan ko, Kamar, hindi po nagtatangi ang Panginoon Diyos ng mga taong ililigtas. Subalit, ang natatangi, yung pong paraan. Pumasok sa kawan ng Panginoong Jesucristo na yun nga po ang Iglesia ni Cristo. Kakaiba rin itong journey mo, no? Kumbaga yung pagtawag sa'yo mula sa damdamin na harapin na natin, nasaktan ka siguro nung una. Opo. Pero ano yung naramdaman mo mula sa ating Panginoong Diyos, lalo na nung nasa proseso ka na umaanib ka sa Iglesia ni Cristo. At syempre, lalo nung dumating na yung sandali na tumanggap ka ng bautismo, ganap ka ng kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano yung na-realize mo? Naramdaman ko po yung napakalaking pag-ibig sa akin ng Panginoon Diyos, Kamar. Gaya po ng nababanggit ko, payak na mga pagkakataon. Pero yung mga payak na pagkakataon na yun, Kamar, dinadala na pala ako ng Diyos sa hindi payak na bagay, kundi napakadakilang bagay. Na magkaroon ako ng karapatan na makapaglingkod sa Kanya, ng matatag na pag-asa na balang araw, makapananahanan po ko sa bayang banal, makapagtatamo ng pangakong kaligtasan. Gano'n ka nagpapasalamat ngayon? Habang buhay ko po ipagpapasalamat na ako ngayon po ay isang ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nabanggit mo sa mga pag-uusap natin noong una, ikaw pa lang ang kaanib sa Iglesia ni Cristo sa inyong pamilya. Tama po ba? Samantalahin na natin yung pagkakataong ito. Meron kang gustong sabihin sa kanila, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Ano po yun, Kuya Nico? Sa lahat po ng mga mahal ko sa buhay, sa lahat po ng mga kaanak ko, maging sa mga kaibigan, sana po ay bigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong mga sarili na suriin po ang aral sa Iglesia ni Cristo. Alam ko marami po kayong mga bagay na inaakala kung ano ang Iglesia ni Cristo.
Kaya may pagkakataon po na tila baga nagagalit kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero kung meron man pong makapagpapatotoo sa inyo kung ano po ang Iglesia ni Cristo, ay ako po na mula po sa labas, pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo at nakita, naramdaman, naranasan ko po, sana gayon din po ang gawin ninyo. Kasama-sama na po tayo sa tunay na paglilingkod. Magkasama-sama rin po sana tayo na magtamasa ng bayang banal sa araw po ng paghuhukom. Kaya Nico, maraming salamat Maraming po salamat po sa pagkakataong kama. sa pagbabahagi ng iyong storya sa amin dito sa pagtawag. At salamat lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Kasi katulad nga na nabanggit mo, habang buhay natin kikilalanin yung sandalit pagkakataon na tinawag niya tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. At yan po ang istorya ng pagtawag ni kapatid na Nico Sebastian Mercado mula po sa lokal ng Viluna, distrito ng Quezon City. Narinig naman po ninyo mula po sa ating kapatid. Sa una, hindi talaga naging maganda yung kanyang damdamin patungkol sa mga narinig niya sa Iglesia ni Cristo. Pero sa awa po ng ating Panginoong Diyos, binuksan niya yung kanyang puso, nabuksan din yung kanyang isip, at ngayon po ay ganap na siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo, isang masiglang may tungkulin, grupa, sa pagsamba ng kabataan. Pinasasalamatan po natin ang mga nakasama natin sa programang ito, Kuya Nico, yung ating mga tech on board. No po? Baka meron kayong gustong pasalamatan, batiin, samantalayin na po natin yung pagkakataon. Na po sa lahat, nagpapasalamat po ko sa ating pong namamahala, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na meron pong ganitong mga programa na kanila pong iniluloy para po sa amin na mga convert, na maibahagi rin po naman namin ang amin pong kwento at makinabang din po ang mga tagapakinig. Nabati ko po ang mga mahal ko sa buhay, maging ang kapatid na Eden Rock Ramos na aking pong katuwang, na kasama ko po na pinauunlad ang uri ng aming pong paglilingkod. At maging po sa aking mga kaanak na nakasubaybay, sana po paunlakan niyo po ang Iglesia ni Cristo. Masaya po kami na nakasama ka namin ngayong umaga Ako rin po, Kama. dito sa ating studio, dito sa ating programa. At syempre, pinasasalamatan natin ang nangunguna sa INC Radio, ang SEBC President and CEO, kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at ang ating pinakamamahal na kapatid na una ng pinasalamatan ng kaniko, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Sana po muling nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Sana po ay muli nabuksan ang ating puso't damdamin dito po sa ating programa kung saan ay inihahayag natin ang mga storya ng ating mga kapatid na naramdaman ang pagmamahal, pagmamalasakit ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagtawag niya sa kanila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Muli po ay magkita-kita tayo araw po ng Sabado at Linggo, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po. Maraming salamat po.